Kaya po natin basahin mga kapatid. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. Amen. We are troubled in every side, yet not distressed. Tanda natin. We are perplexed, but not in despair. Amen? Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Hallelujah, kangawakan sa atin yan mga kapatid. Ang salita ng ating Panginoon. At ilabas po natin ang pamagat ng ating mensahe sa oras na ito. Sabay-sabay po natin basahin. Knockdown, but not destroyed. Do you believe that mga kapatid? Sino bang na-knockdown? Praise the Lord! Ha? Lahat ba tayo na-knockdown? Pag hindi ka na-knockdown, hindi ka mananampalataya sa Panginoon. Hallelujah. So knockdown but not destroyed. Ito mga kapatid, ang sulat ni Apostle Paul sa taga-Corinthians mga kapatid. Balik tayo sa verse natin, sis. Hallelujah. But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God. Kaya kapatid, ang mga pangyayari sa atin, ang kapurihan niyan mga kapatid, ay sa Diyos. Amen. Amen? Hindi sa atin mga kapatid, no? And not of us. We are troubled. Sino bang hindi dumaranas ng mga trouble sa buhay? Praise the Lord! Hindi ka tao kung wala kang trouble. Amen? Pero wag ka lang maging troublemaker. No? Kagaya na nakagisda natin noon, nung tayo pa ay nasa sanlibutan. Di bali dumating sa atin ang trouble, wag lang tayong maging troublemaker dahil makasanlibutan yun. No? So we are troubled on every side. Pero mga kapatid, sabi ni Apostle Paul. Si Apostle Paul mga kapatid, no? Lingkod ng ating Panginoon, pinili sa inirang ng Diyos na maging apostol ng mga intel na katulad natin. Amen. Pero isigulaki ba yung paglilingkod ni Paul? Oh. Tingnan mong dinaranas ni Paul. Amen? Amen. We are troubled in every side, yet not distressed. Amen? We are perplexed, but not in despair. Amen? Kaya naman mga kapatid, ang nangyayari sa ating buhay, dapat maging kagalakan natin, kalakasan pa natin yan. Dahil ito mga kapatid, ang sabi ni Apostle Paul, no? Persecuted, but not forsaken. I-persecute man tayo mga kapatid ng lahat ng tao dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon. Ngunit ang Diyos mga kapatid hindi Kanya pababayaan. Hallelujah! Hindi Kanya iiwanan mga kapatid dahil ang Diyos ay may tiwala sa bawat isa sa atin. Kaya pag pinatayo ka, tinatawag ka ng ating Panginoon, kaya ka mga kapatid pinatayo ng Panginoon dahil may tiwala siya sa iyo. Kahit na wala kang tiwala sa sarili mo, ngunit ang Diyos na pumili at humirang sa iyo, may tiwala siya. Kaya pinapatayo ka dito. Kahit bago ka, kahit mga kapatid, matagal ka na. Mga kapatid, pag pinatayo ka ng ating Panginoon, may tiwala sa iyo. Amen. Di ba maraming sinasabi natin, hindi ako pwede dyan, hindi ako karapat-dapat. Lahat naman tayo, hindi karapat-dapat. Sino bang karapat-dapat? Ngunit pinapaging karapat-dapat tayo ng ating Panginoon. Kaya ang tiwala na ng ating Panginoon sa ating mga kapatid, huwag nating baliwalain, mga kapatid, no? Hallelujah. Persecuted but not forsaken, cast down but not destroyed. Ito mga kapatid, ang gusto ni Satanas sa ating mga kapatid, gusto niya talaga tayo itumba. Gusto niya talaga tayo i-knockdown, mga kapatid. Ngunit ang kagandahan kapag totoo kang lingkod ng ating Panginoon, matumba ka man, mga kapatid, ma-knockdown ka man ni Satanas, mga kapatid, hindi ka ma-destroy dahil ang Diyos ang kasama mo. Ang Diyos ang nagirang sa iyo. Ang Diyos ang nagtalaga sa iyo sa iglesyang ito para gamitin sa kanyang kapurihan. Hallelujah. Kaya huwag tayo, mga kapatid, Manghina. hina. Amen? Ang Diyos ang ating kalakasan. Kapag ang ating kahinaan, mapatid, ay ibigay natin sa ating Panginoon. Di ba? Ang kapangyarihan niya kumikilos sa atin. So ano yun? Bakit pinapahintulot ng Panginoon ganoon? Para mga kapatid mapapurihan at madakila ang kanyang pangalan. Amen? Kaya sa mga nasa isip lang minsan, kahit naman sa akin mapatid, dumarating niya na parang ayaw ko na. Bakit ako tatayo dyan? May kasalanan ako. Ngunit kapag hinirang ka ng ating Panginoon, mga kapatid, kaya ka hinirang ng Panginoon dahil may tiwala sa iyo. Kung wala man tiwala sa iyo si pastor mo o yung kapatid mo, ang Diyos ay may tiwala sa iyo. Amen.
Kaya i-grab natin mga kapatid ang pribilehiyo na magamit para sa kapurihan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Minsan nga kasi mga kapatid, kapag tayo ay nalulugmok sa mga problema at pagsubok, di ba? Pag walang-wala ka na, di ba? Doon ka lamang sumasambat nagpupuri sa Panginoon. Doon ka lamang lumalapit at tumatawag sa Panginoon kapag may problema at pagsubok na. Ngunit mapatid, sa tulad natin na nakaalam na ng katotohanan, mapatid, may problema man o may pagsubok, patuloy tayong lumapit sa ating Panginoon. Patuloy tayong manalangin. Patuloy tayong mapatid tumawag sa kanyang pangalan. Hindi yung walang-wala ka na, saka ka lang magtawag sa ating Panginoon. Amen. Kasi minsan ang pride natin, mapatid, nangingibabaw. Amen. No? Ibaba na natin ang mga pride na yan, mapatid, dahil walang patutunguhan yan. Impyerno ang kahinatnan yan kapag hindi yan, mapatid, na ilapit, nahingi ng kapatawaran sa ating Panginoon. Huwag tayo gumaya kay Satanas. Amen? Amen. Hallelujah. Pag wala tayo, iyak tayo ng iyak sa ating Pagkanoon. Pagka may pagpapala tayo na sakto lang binibigay ng ating Panginoon, di ba? Lalo tayong kumakapit sa Panginoon dahil nakakaranas tayo ng mga blessing na pinagkaloob ng ating Panginoon. Ngunit tandaan natin ito, mga kapatid. Kapag binless ka ng Panginoon ng sobra-sobra, ibig sabihin may nais ipagawa sa iyo ang ating Panginoon at yon ang magiging steward ka. Amen? Hindi lamang ito sa pira, mga kapatid, na pinayaman ka ng ating Panginoon. Ang talino mo, ang karunungan at kalaman na binigay ng Diyos sa iyo tungkol sa kanyang salita, i-share mo, mga kapatid, sa mga hindi pa nakakilala o nakakaalam ng katotohanan. Amen? Kaya nga sabi, kapatid, share your blessing. Namimiss ko si Sister Charlie. Sister Charlie, may iba na taga-bigay ng tubig. Purihin ng Diyos. Hallelujah. So doon kasi tayo, mga kapatid, kapag sobrang binibigay sa atin ng Panginoon, may tinuturo sa atin ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw din ang gagamitin ng Panginoon para i-bless ang ibang tao. Amen. Amen? Hallelujah. Kaya nga habang tayo, mga kapatid, binibless ng Panginoon at binibless mga kapatid ang iba pang tao, lalo kang i-bless lalo ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So what you have, mga kapatid, use it for the glory of God. Amen? Huwag natin, mga kapatid, na ano yung mga kaya nga tayo, actually, mga kapatid, yung, di ba, marami pang ayaw sa inyo mag-aaral ng ganyan. Alam niyo, mga kapatid, pagdating ng time, ipapasalamat niyo yan, mga kapatid. Kung hindi ako nag-aaral, hindi ko naituro ito sa kapatid ko, sa pamilya ko, sa kamag-anak ko. Amen. Yan ang purpose. Kaya huwag nating sarilinin ang kaligtasan na sa atin na mga kapatid, i-share natin ang blessing ng Panginoon. I-share natin ang salita ng Diyos para ang ating mga mahal sa buhay, kaibigan, kakilala, o kahit sino mang tao ay madala natin sa Panginoon upang sila din ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? Kaya tayo nag-aaral. Ganoon na lang tayo. Kaya ganoon natin, pukpukin natin, mga kapatid, ang ulo natin ng salita ng Diyos. Punuin natin parati yan, mga kapatid, para may magamit tayo, mga kapatid, saan man tayo paroroon. Dahil hindi tayo, mga kapatid, panghabang buhay dito. Maaring sa sunod na mga araw, maghiwalay na tayo. Mga kapatid, paano ngayon kung hindi ka natuto, hindi ka naturuan, hindi ka napuno ng salita ng Diyos? Baka bumalik ka sa dati na ginagawa mo. Amen? Amen. Hallelujah. So huwag natin sabihin na hindi tayo pwede, mga kapatid. Lagi natin tandaan, mga kapatid, no? Hallelujah. Sila na lang dyan. Ikaw na lang, pastor. Naririnig ko rin minsan sa inyo. Ikaw na lang, pastor, mag-preach. Praise the Lord. No? Amen. Ang iglesia ng Panginoon, hindi dinisign ng Panginoon na isa lang. Amen. Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. Praise the Lord. At pinagkalooban niya. Sino nagkaloob? Ang ating Panginoon. Ang mga iba'y maging mga apostol. Amen. So hindi lang pastor. At ang mga iba'y propeta. Hindi lang pastor, kundi propeta din. Amen? Ang mga iba'y evangelista. Pastor lang ba, mga kapatid? Ang mga iba'y pastor at mga guro. No? Hindi lamang yan, mga kapatid, na pastor ako na lang parati ang sa authority sa pagiging pastor o yung may kalaman tungkol sa pagsasalita ng salita ng Diyos. Kundi bawat isa sa atin, mga kapatid, either na member ka, ngunit may pastoral gift ka, mga kapatid, na binibigay sa atin ng Panginoon. Kasi kung sa pastor lang ibinigay, paano pag wala na ako ngayon? Sino ang magpapastor? Kaya nga, mga kapatid, may tinuturuan, mga kapatid, kayo sa pagtuturo ng salita ng Diyos, mga pag-aaral tayo, para pagdating ng time na kung dalhin kami ng Panginoon kung saan o kunin na kami ng ating Panginoon.
kayo na maiwan, kayo ang magpapatuloy ng gawain ng Panginoon hanggang sa dumating siya at ikut up na tayo. Amen. Kaya wag natin mga kapatid baliwalain mga kapatid ang pinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Nandyan ba tayo mga kapatid? Amen. Hallelujah. So anong purpose nito mga kapatid kung bakit may fivefold ministry sa loob ng iglesia? Dapat nagmamanifest yan. Amen. Amen? Dapat nandyan yan sa loob ng iglesia. No? Sa ikasasakdal ng mga banal. Paano masasakdal ang mga banal kung walang nagtuturo na apostol, kung walang nagtuturo na propeta, kung walang evangelista, pastor o guro? Paano kayo matututo kung walang nagkapangaral ng salita ng Diyos? No? Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawain, paglilingkod sa ikatatibay ng katawan ni Kristo. So paglilingkod daw sa ikatitibay, hindi sa ikasisira. Tandaan natin yan. Kaya kung ang mga ginagawa natin ikakasira sa loob ng bahay panambahan ng Diyos, mag-isip-isip na tayo mga kapatid. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hanggang, biro mo, kaya kapatid may mga pagtuturo, kasi hanggang abutin nating lahat, hindi lamang kayo, pati ang pastor, pati ang apostol, pati ang propeta, evangelista at guro, hanggang maabot nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao. Hindi paglaki ito na pisikal, kundi paglaki ng pananampalataya mo sa ating Panginoon na tumibay yan mga kapatid. Amen? Hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Hanggang maabot natin mga kapatid kung anong ating Panginoon. Yan ang purpose kung bakit nagmamanifest ang fivefold ministry sa loob ng bahay panambahan. Amen. Kasi kung ang isa doon bumagsak, pag isa lang, ang pastor bumagsak, sino ang magpapatuloy? Kaya nga minamanifest yan ng Panginoon para wala man ang pastor na ito, mayroon pa rin mag-gift na ibibigay ang Panginoon na magiging pastor. Amen? Kaya grab natin kapatid ang pribilehiyo dahil pribilehiyo lang yan sa atin. Di ba? Hallelujah. So, kapatid, at yan may mga ano sa atin ng Panginoon. No? God warn us mga kapatid through revelation, dreams, and vision. Kaya be careful mga kapatid. Sa ating mga propeta, kung mga binibigay sa inyong Panginoon na propesiya, lalo na mga kapatid kung para sa gawain ng ating Panginoon, mga kapatid, huwag kayong hinawa na sabihin yan. Salitain nyo mga kapatid para may pag-pray natin. Nakikita nyo mga kapatid, kaya nga anong purpose nung mga buwan na mga kapatid ang nangyayari ngayon dito sa atin sa iglesia ito? Nakikita nyo mga kapatid kung anong ginagawa ni Satanas? No? Pero hindi sa mananay. Mga kapatid. Hallelujah. Kaya ganoon na lang inano ko sa inyo nun. Mag-prayer and fasting kayo. Sa totoo lang, sino nag-prayer and fasting ngayon kahapon? Praise the Lord. Taas ang kamay. Kita mo, 2-3 lang. Ako hindi naman ako mga kapatid. Merkules, Huwebes ako nag-fasting. Okay? So dapat mga kapatid, ganun tayo. Para tumibay ang iglesia na Bainupala, para magiging anointing ang bawat isa sa atin, lalo na sa mga ginagamit. Kasi yun ang unang-unang mga tinitira ni Satanas, mga kapatid. Pero kapag meron kang power na yan, kapatid, prayer and fasting, si Satanas parang langgam lang yan, kaya mong sipain yan, kaya mong pipigin yan. Mga kapatid, no? Hallelujah! So the devil is not attacking you because you are weak. The devil attacking you, mga kapatid, because you are a threat to him. Kasi dati best friend natin si Satanas na hindi pa tayo mananampalataya. Hawak kamay tayo kahit saan pumunta. Di ba? Aminin man natin ito hindi. Amen. Lahat tayo mga kapatid ay hawak ni Satanas nung tayo nasa libutan pa nung ipag-break na tayo dahil tinanggap na natin ang ating Panginoon. Kaya ngayon galit siya. Gusto kanya atakihin. Halimbawa na lang natin mga kapatid si Duterte at saka si Marcos. Di ba nung unit team talagang ano sila, dikit na dikit. O nung nagkaroon na ng inggitan, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, ano nangyari? Nagsiraan. Hanggang umabot mga kapatid sa ibang bansa ang kaso nila. No? Ganyan ang gawain ni Satanas. Lalo na sa tulad nating mananampalataya, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, ina-attack ang mga kapatid ni Satanas dahil mga kapatid, mayroon kang kapangyarihan. There is power in you. When you
become a believer of Jesus Christ, mga kapatid, ang naganap sa buhay mo ang Ebanghelyo, nakatanggap ka ng banal na Espiritu, you have the power. Dahil sabi ng Panginoon, you will receive power. After that, the Holy Ghost shall come upon you. Amen. Amen? Kaya ang power na yan, bakit mga kapatid may battle tayo? Dahil mga kapatid, kaya binibigay ng Panginoon ang kanyang banal na Espiritu pang magkaroon tayo ng kapangyarihan, dahil may battle talaga tayo na daranasin. Kaya ang sabi niya, kahit si Apostle Paul na knockdown, tayo pa kaya, mga kapatid? Pero ang sabi ni Apostle Paul, ang kagandahan, ma-knockdown man tayo, hindi tayo masisira. Hindi tayo madi-destroy because God is with us. Ang sabi nga ng Romans, if God is with us, who can be against us? Wala. Kahit sinong demonyo, kahit laksa-laksa ang demonyo, mga kapatid, hindi tayo madi-destroy kapag ang Panginoon ay nasa atin. Kaya kapag nasa atin ang Panginoon, mga kapatid, magpakatatag ka, magpakatibay ka. Lalo kang sumunod at gumawa ng pinapagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Amen? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. We are living in the end times. Hindi na biro-biro ito, mga kapatid. Kaya kung pakuya-kuya ko yung paglilingkod mo sa Panginoon, pagsisihan mo yan. Sayang lang. Amen? Amen. Praise the Lord. Kung hindi kayo sigawan, hindi kayo mag-amen. Praise the Lord. Hallelujah. Continue to obey, mga kapatid, no matter what, mga kapatid. Kanta natin, nakikita ng Diyos ang ating mga pagpapagal. Ang ginagawa natin na ito, hindi ito mawawala ng kabuluhan. Ang pagpapagamit natin sa paglilingkod sa Panginoon. Ang pag-ubi natin ng salita ng Diyos, mga kapatid, sa ating mga buhay, hindi yan mawawalan ng kabuluhan dahil mayroong reward yan sa ating Panginoon. At ang pangyayari sa ating buhay, mga kapatid, tanda natin ang sabi ng Romans 8:28, all things work together for our own good. Amen? Kaya ang pangyayari sa ating buhay, mga kapatid, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay na pangyayari sa ating buhay, mga kapatid, nagkakalakip na gumagawa para saan? Kaya akala mo ngayon, dumaranas ka ng pagsubok at problema. Akala mo, bakit ganun napakasama ko noon, Panginoon? Kung kailan ako naging mananampalataya, kung kailan ako nagpapagamit na sa iyo, Panginoon, ito pang nangyari sa akin. Ang tagal ko pinanalangin hanggang ngayon, wala akong trabaho. Ilang buwan? Saan si Jericho? Ilang buwan? 8 months? Pero hindi pa hayaan ng Panginoon ng mga anak mo ng asawa mo bago hindi magkaroon ng trabaho. Dahil pagkakalob na yan ng Lord. Di ba? Kinlim na yan. Huwag ka lang magmayabang. Yan ang ano nyo, mga kapatid. Yan ang ano natin sa tulad natin na pinagpapala ng Panginoon. Magmalaki ka. Dahil binibless ka ng Panginoon. Isang iglap na yan, kayang tanggalin niya ng Panginoon. Kaya pag mayabang mo, ibigay mo na lang para sa kapurihan ng Diyos. Gawin mo para sa kapurihan ng Diyos. Isa magmayabang ka, magmalaki ka na lahat naman tayo, walang dinala pagdating dito. Alis tayo na wala din dala. Kaya ang milyones mo na yan, nanay, manugang mo na makinabang, isa buong iro pa. Buti namatay na. Ganun ba yun? Hindi, nanay. Dahil nanay, mahal ka ng ating Panginoon. So pangyayari na yan. Halimbawa ko lang yun. Na ano man ang ating kayamanan dito sa mundo. Amen. Di ba? Hindi natin madadala yan sa kabilang buhay. Amen. Dalawa lang puntahan mo doon. Either eternal life or eternal damnation. May choice tayo, kaya ang lesson kagabi ni Brad Noel. No? May pray tayo sa pag-choose kung anong natin gusto. No? May free will ka. Hallelujah, ang gumagawa sa kabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatwid bagay niyang mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa, mga kapatid, no? So God will make a way, mga kapatid, sa lahat ng ating kinakaharap. Kahit ganun, ang sabi doon, ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin. Para sa kabubuti din natin. Amen. Kaya tayo mga minsan, mga kapatid, nagkaroon mga pagsubok at problema para, mga kapatid, sa kabutihan natin yan. Amen. Kasi hindi naman yan ipapahintulot, lalo na paglingkod ng ating Panginoon. Mananampalataya ka, true believer ka sa ating Panginoon. Dumaranas ka ng mga ganun ng mga pagsubok. Mga kapatid, para magugulat ka na lang. Pagkatapos mo yan, na-overcome mo, ang blessing na ibibigay sa iyo ng Panginoon, magugulat ka na lang. Amen. Proven, di ba, sa bawat isa sa atin? Na ganyan ang nangyari sa mga testimonial ng bawat isa, sa inyo ng mga ginagamit. Kaya nga, nangyari yun sa inyo para lumapit kayo sa Panginoon. Nung lumapit tayo sa Panginoon, di ba ang binigay niya na blessing ay doble? Amen.
Magkano ang sahod mo sa Ginetes? Half? O, biro mo. Ang sabi nga ng Panginoon, 100-fold time pa na ibibigay niya sa atin. No? Hallelujah. So God will make a way. Don't give up, mga kapatid. Your breakthrough is near than you think. It is coming to us today. Sa bawat isa sa inyo. Kaya i-claim nyo kasi. Minsan kasi pag nag-claim kayo, nag-wave din kayo. Kaya claim, wave, claim, wave, claim, wave, hanggang natapos na hindi mo natanggap ang blessing. Pag kinlay mo, pag dineclare mo sa pangalan ng ating Panginoon, claim without wavering. At ipagkaloob, hindi natutulog ang Diyos natin. Alam niya ang pangangailangan ng bawat isa sa atin. Minsan kasi nandun na, kinlay mo na, tapos nag-wave ka, balik na naman. Hindi na naman binigay sa'yo ng Panginoon. Di ba? Magtiwala tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga ba yung ginagamit ang Panginoon ng mga leader at elders, sa tulad natin ng mga membro, mga kapatid, no? God ordained pastors, leaders, and elders sa iglesia, mga kapatid, upang ating sundin. Kasi sila ang ating guide, mga kapatid, para sa ikasasakdal, ang sabi kanina. Kaya mga kapatid, dahil kung hindi mo kayang irespeto ang pagkatao ko bilang tao, irespeto mo ang authority na binigay sa akin ng ating Panginoon. Ganon din sa bawat leader natin. Kahit mas magaling ka dyan, mas marunong ka, kung yan ay tinalaga ng Diyos na leader mo, obey Him. Dahil yun ang tunay na pagpapasakop. Amen? Hindi yung mamili ka lang ng i-obey mo, dahil hindi mo kasangga, hindi mo na i-obey. Praise the Lord! Dapat mga kapatid, kung sino tinalaga sa iyo ng Diyos na leader mo, kahit wala man pinag-aralan yan, mas marunong ka man, o mas may posisyon ka man, igalang mo pa rin, dahil binigay ng Diyos. Kapag hindi niya ginampanan ng tungkulin niya, siya mananagot sa Diyos, hindi ikaw. Ngunit kapag hindi mo siya sinunod, ikaw mananagot sa Diyos, hindi siya. Nakukuha niyo? Buti na lang masunurin ang lahat ng FOGC. O ba't ayaw niyo pumalakpak? Hindi siguro kayo masunurin. Ha? Praise the Lord. Sumunod tayo para walang gulo. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, binigyan tayo ng Panginoon ng isa yan sa mga race natin eh. Yung pagpapasakop. Amen. Yan mga kapatid, ang kapag nagawa mo yan, nagampanan mo yan, yan ang nakakalugod sa Panginoon sa paglilingkod natin. Ang pagpapasakop. Kaya magpasakop kayo sa Diyos at magsisalangsang kayo sa Diablo. Amen. Diablo ang ating salangsangin. Amen. Hindi ang Diyos. Hindi ang mga lingkod ng Diyos. Amen. Minsan kasi nakikihawak kamay ka pa ulit sa Diablo eh. Di ba break na kayo ng Diablo? Praise the Lord. So we need to run our race, mga kapatid. Hebrew 12:1. Hallelujah. Kaya't yaman nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasal. At ang pagkakasalang pumipigil sa atin, ito ang pumipigil. Itabi daw na walang liwag, na walang linangay, itapon yan. Ang ating kanina na yung mga nakasagabal, dapat alisin. Amen. Amen? No? At ating takbuhin may kasama bang magtitiis? Amen. Kaya bang tiisin? Kaya pa. Yan ang gusto ng Lord. Amen? Hallelujah. So atin daw, may pagtitiis, ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Amen. Amen. Kaya nga may run your race, na may pagtitiis hanggang maabot mo ang dulo. Amen? Hallelujah. Kaya nga ang umayaw, hindi nagwawagi. Amen. Ngunit ang nagwawagi, hindi naman umayaw. Amen. Siyempre, bakit ka ayaw? Nagwawagi ka na nga hanggang marating mo mga kapatid ang ipagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Hallelujah. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. So for the glory of God, mga kapatid, gawin natin ang pinapagawa ng ating Panginoon. Huwag tayong magginawa. Basta sa kapurihan at kadakilaan ng Diyos, doon tayo. Masaktan man ako bilang pastor. Pagka sa kapurihan ng Diyos, yun ang sundin natin. Amen. Amen? Hallelujah. Matulad tayo kay Job, mga kapatid. Amen. Kita mo mga kapatid, ang nung nangyari kay Job, hindi pa nga nakalingkingan ni Job yung nangyari sa atin. Tinubuan ka ba ng bukol sa lahat ng uri ng katawan mo?
Ilip lang, Pastor. Pigsa pa nga lang isang piraso, hirap na hirap ka na. Si Job, simula ulo hanggang talampakan. Namatayan ka na ba ng buong pamilya mo, ng mga anak mo? Hindi pa nangyari sa atin ng ganun. Huwag naway pa yung tulot natin, Panginoon. Di ba? Ngunit ang sabi ng Panginoon, walang katulad si Job. Amen? Kaya, maging tulad tayo si Job na ano man ang mangyari, nagpupuri at naglilingkod pa rin sa Panginoon. Mawala ng lahat sa buhay ko, wag lang ang presensya mo, Panginoon. Amen. Dapat ganun ang kinakatwiran natin. Hallelujah. Minsan mawalan ka lang ng piso ang pananampalataya mo, apektado na. No? Hallelujah. Kaya minsan mga kapatid, tayo ay may mga pagsubok sa ating buhay dahil mga kapatid, pinagmamalaki tayo ng Panginoon. Amen. Naniniwala tayo doon? Kaya tayo may maraming pagsubok sa buhay dahil pinagmamalaki tayo ng Panginoon kay Satanas. Kagaya ni Job. Nakita mo bang lingkod ko si Job? Walang kagaya niya. Ganyan din tayo. Nakita mo ba ang lingkod ko na si Ibli? Walang kagaya niya. Amen. Nagpupuri pa rin. Kahit anong problema, kahit pilay, tumutuwid pa rin naman. Di ba? Kaya lalo siyang pinagpapala ng Panginoon. Kung kaya niyang gawin ng Panginoon kay Job, na ibinalik ang kanyang ari-arian ng doble pa, yan ang pangako kasi ng Panginoon. Huwag ka lamang tumigil. Magpatuloy ka. Alisin mo yan yung mga kaisipan mo sa isip mo, mga kapatid, na hindi nakakalugod sa harapan ng ating Panginoon. Hindi yan makakatulong sa iyo. Ikapahamak mo lang yan. Amen? Ayaw nyo ba nung gano'n na pinagmamalaki tayo ng Panginoon? The Lord. Di ba? Ngayon, kapatid, pinagmamalaki tayo ng Panginoon. Bakit? Ang gawain niya, tingnan nyo. Nagsimula tayo. No, halos lahat kayo, wala. Kami na lang ni Mrs. na natira doon sa original talaga, mga kapatid, na 8 na nag-start ang gawain na ito ng Panginoon. Pero kita mga kapatid, gaano nakadaming kaluluwa na dumaan sa iglesyang ito, na nanatiling nakatayo, dahil hindi tao ang nagtayo, kundi ang Diyos. Amen. Amen? Hallelujah. So the closer we get to the return of Jesus, mga kapatid, the more evil the world becomes. Habang lumalapit ang pagdating ng ating Panginoon, lalo mga kapatid ang paggawa ng kasamaan, lalong sumasama ang mundo. Kaya matira ang matibay hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, no? Hallelujah. But take heart, mga kapatid. Jesus has already overcome the world. Stay strong, keep the faith, and shine His light in the darkness. John 16:33. Ang sabi ng Panginoon, sa mundo ay mayroon kayong kapigatian. Sa akin ay mayroon kayong kapayapaan. Anong pipiliin mo? Kapigatian o kapayapaan? Na kay Kristo ka dapat. Amen? Dahil kapag sa mundo ka, kapigatian, mag-iisip ka lang. Subukan mo hindi sumamba. Isang Friday lang. Sunod na Friday niyan, ano na, ang dami na inject ni Satanas. Puro na makamundo. Doon ka na lang. Ang sarap, ang ganda doon. May sayawan doon. Di ba? Punta tayo doon sa, saan yun si Sanjay? The Lord. Praise the Lord. Nakalimutan na. Yan ang dapat na anak ng Diyos. Kinalimutan na ang mga nakaraan. Amen? Hallelujah. Sabihin ko sana si Sister Hinday. Praise the Lord. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. So magpakatatag tayo, magpakatibay. Palakasin natin ang ating pananampalataya. Ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya. Kaya nga huwag tayong magtaka, mga kapatid, na kung bakit ang level ng faith natin ay mayroong level siya. Mga kapatid, kasi depende yun sa kasukatan ng iyong pananampalataya. Kung hanggang doon pa ng pananampalataya mo, mag-work out mo na mag-increase yan, na mag-level up ang pananampalataya mo sa Panginoon. Hanggang na mag-submerge Christian ka, mga kapatid, no? Ngunit ang sabi ng Panginoon, kapag may pananampalataya na katulad ng butil ng mustasa, hindi ibig sabihin na gano'n ang kaliit. Ibig sabihin, butil ng mustasa, mga kapatid, hallelujah, metaphor, meaning, na kapag itinanim mo ang butil ng mustasa na yan, ang salita ng Diyos sa puso mo, dapat lalaki sa tutubo siya at maging bungang kahoy. Yun ang nais sabihin ng ating Panginoon. Hindi ibig sabihin, ganito lang pala pananampalataya ako kaliit. No? Hindi gano'n. Ibig sabihin, itanim mo yan na isang salita. Ngayon sa preaching na ito,
Isang salita lang Diyos na naunawaan mo at tinanim mo sa puso mo, tutubo yan. Amen. Yun ang nais parating ng Panginoon. Maliit man, kunting salita lang ng Diyos ang narinig mo, ngunit pinatubo mo o tinanim mo sa puso mo mga kapatid, lalaki yan at magiging bungang kahoy. Magkakaroon ng maraming bunga. Amen? Hallelujah. Kaya nga kapag sabi na ba may pananampalataya gaya ng butil ng mustasa, sabihin mo sa bundok na ito, alis dyan. Huwag nyo naman literal yun. Baka may sabihin mo, sigaw ka ng sigaw, bundok, umalis ka dyan, pumunta ka sa dagat. Andyan pa rin ang bundok. Metaphor meaning yon. Ibig sabihin, kabundok man ang problema at pagsubok sa buhay mo. Kapag ibigay mo sa ating Panginoon, hallelujah, isumbong mo sa ating Panginoon, i-rebuke mo sa pangalan ng ating Panginoon, lalayas ang problema, alis ang mga pagsubok na yan sa buhay mo. Ang lahat ng demonyo na lumalapit sa iyo, lalayas. Kapag dahil may mananampalataya ka, katulad ng butil ng mustasa. Amen? Kaya pag may mga demonyo pa aligid sa iyo, batuhin mo ng butil ng mustasa. Salita ng Diyos. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, always choose to do the right thing regardless of what others may do. Minsan kasi mga kapatid, nagiging ganun tayo. Ginawa nga ito ni pastor Ginawa nga ito, leader nga yan Amen. Tandaan natin mga kapatid, magkakaiba ang ano natin sa ating Panginoon. Huwag mong gawin ang pagkakamali ko, ang pagkakasala ko. Mga kapatid, dahil magkaiba tayo ng pagkatawag ng Panginoon. Maaring ginamit yun ng Panginoon pagkakamali at pagkakasala ko para lalong lumapit at kumapit sa Kanya. Para lalo ako mga kapatid maging kagamit-gamit sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Iba rin ang pagkatawag sa iyo. No? Hallelujah. So mga kapatid, always choose to do the right thing regardless of what others will do. Ultimately, it is you who must face the consequences of your action, not them. Amen. Kanya-kanya tayo harap ng consequences sa ginawa natin. Either mabuti o masama na ginawa natin, mayroon yan consequences mga kapatid. Either blessing or curse. Amen? Pagkasamaan, siguradong curse ang abutin mo. Ngunit pagkabutihan mga kapatid, blessing, reward sa ating Panginoon. Anong piliin mo? Listen. Blessing, kaya mo ba sundin ang pinapagawa ng Panginoon sa buhay mo? Praise the Lord. Praise the Lord. Dinanam ng Mrs. Minda. The Lord. Anong gusto mo? Blessing of course. Obey the word of God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang obedience ang kailangan ng ating Panginoon. Diba? Kaya nga sa pag-aaral natin kagabi sa tanong ni Brad Philip, na-exhort din ni Sis Joba kanina, sabi si Brad Philip, praise the Lord. Hindi kailangan ng Panginoon ang pira mo. Amen. O pira ng bawat isa sa atin. No, ang kailangan ng Panginoon ang obedience mo. Amen. Kaya tayo nagbibigay ng ating tithes and offering because we obey God. Because we love God, mga kapatid. Amen. Hindi yung kayamanan natin na yan. Dahil mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, kahit gaano man karami, mga kapatid, ang ibigay mo sa ating Panginoon, magiging useless lahat yan. Mga kapatid, kung wala man lang pagsunod yan sa ating Panginoon. Mangkin mo nga, mga kapatid, ang buong sanlibutan. Kung mawalan ka ng buhay, anong ipampalit mo? No? Wala, mga kapatid, no? Minsan sa ating paglapit sa Panginoon, lalo na pag nanalangin tayo sa Panginoon, di ba gusto natin ibigay kagad ng Panginoon? Di ba ang gusto na, ngunit ang Panginoon, tatlo lang mga kapatid sabihin niya sa atin, either no, yes, or wait. So alin doon? Kaya sabihin natin na, ay hindi ako sinagot ng ating Panginoon. Lahat ng ating prayer mga kapatid, may sagot ang Panginoon. Either no, wait, or yes. Amen. No, dahil hindi nararapat sa'yo. Dahil kapag ibinigay yan sa atin ng Panginoon, ikakasira ng pananampalataya mo. O lalayo ka sa ating Panginoon. Yes, dahil kailangan mo na ngayon. Kaya pinagkakaloob ng ating Panginoon. Kaya on time ang Diyos na nagbibigay sa kanyang mga anak. Wait, dahil hindi pa itong time para sa'yo. Kaya sa atin, kaya nga lagi kong pinapangarap, wait for your time. Because when your time is come, it will come. No one can stop that, mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. So gusto natin mga kapatid, no? Diyan kaagad. Ngunit ang sabi ng Panginoon, wait. Kasi mas maganda mga kapatid ang eternal na reward kaysa sa mga pansamantala dito sa mundong ito. Mawawala lahat yan, hindi natin madadala lahat yan.
No? So God, di ba ang propesiya mga kapatid ng ating Panginoon, i-enlarge niya itong gawain ng ating Panginoon, ang philosophy of Jesus Christ. Sinong gagamitin niya? Lahat tayo na membro mga kapatid ng iglesyang ito. Kaya ngayon, dinidikdik tayo ng Satanas, bawat isa sa atin, kayo lang ba dumanas sa mga pagsubok at problema? Ngunit kami mga kapatid, tahimik lang. Di ba, kisa sa ano ka? Amen. Magsisigaw ka, mag-ano ka dyan sa social media ng problema mo na pagsubok ng dinanas mo, bakit hindi ka manikluhod? Ipanalangin at makita mo ang kasagutan ng Panginoon. Lord. Amen? Hindi ka matutulungan ng social media sa problema mo. Chismis ka lang yan. No? So God will enlarge His church mga kapatid. Paano ma-enlarge kung tayo mismo dito ng mga membro ay hindi pa rin lumalago hanggang ngayon? Amen. Na nagkaroon pa rin ng hindi magandang usapin. Hindi nagkakaunawaan, nagtatampuhan, Amen. nagkakaroon ng pagkababahagi, mga kapatid. Hindi yun ang design ng Panginoon sa kanyang iglesia. Amen. Ang gusto niya ay magkaroon tayo ng pagkakaisa, mga kapatid, no? O maging pastor ka man, leader o elder, kung ganyan pa rin ang pag-uugali, mga kapatid, paano natin mahalin ang mga unbelievers kung tayo mismo na magkakapatid sa pananampalataya hindi nagmamahalan bilang magkakapatid? Amen. Nawa, wala na yan sa atin. Praise the Lord. Sa araw na ito, tuldukan yan mga kapatid. Paano enlarge ng Panginoon? Paano tayo makaano sa 9th year anniversary natin na enlarge? Kung hanggang ngayon sa walking of holiness, hindi pa rin natin natutupad ito. The Lord. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya nga, ang team natin, walking in the highway of holiness. Amen. Hindi tayo makakaano sa next level na enlargement kung hindi muna tayo mag-walk in holiness na ito. Amen. Kaya habang may time pa, we need to walk, mga kapatid, in holiness na mga kapatid, ang buhay ng bawat isa. So alisin natin mga kapatid, ang mga bagay na nakasagabal sa paglapit natin o sa pamumuhay natin bilang kabanalan sa harapan ng ating Panginoon. Sabi nga Colossians 3:8 hanggang 10, mga kapatid, hallelujah, datapwat ngayon ay inyo namang layuan ng lahat ng mga ito. Amen. Sinong sinasabihan? Ikaw at ako ng mga mananampalataya. Amen. Amen? Layuan ang lahat ng mga ito. Galit, kaputan, paghihinala. Amen. Hindi na tayo mga adik. Kung adik ka noon, yan, tamang hinala ka. Kagaya ni Marcos. Tamang hinala, no? Panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Huwag kayong magbubulaan sa isa't isa. Lord. Minsan magkatabi lang kayo, nagbubulahan pa kayo. No? Kayo na lang magkatabi dyan, nagbubulahan pa kayo. Kapatid, iwasan na natin yan. Mga lingkod na tayo ng Panginoon, anak na tayo ng Diyos. Wira na lang kung hanggang ngayon hindi ka pa rin anak ng Diyos. Dalawa lang mga kapatid, either anak ka ng Diyos o anak ng demonyo. Saan ka doon? Amen? Hallelujah. Mga salitang kalayalan mula sa inyong bibig, huwag kayong mga bubulaan sa isa't isa. Next. Yamang inubad na ninyo ang datiyang pagkatao. Inubad na ba natin? Baka sinusuot nyo pa rin hanggang ngayon. Baka inubad mo lang pag Friday, pag Sabado hanggang Huwebes, sinusuot mo na naman. Siguro may naisip yung dalawa, tawa kayo ng tawa. No? So datiyang pagkatao pati ng kanyang mga gawa. Amen? At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao na nagbabago sa kalaman ayon sa larawan niya ang lumalang sa kanya. Amen? Sa ating Panginoong Jesucristo. So anong gawin natin mga kapatid? Layuan, alisin. Ang sabi nga sa verse 5, patayin. Amen. Amen? Kaya patayin na natin mga kapatid ang sangkap ng katawang na nasa ibabaw ng lupa. Pakikiapid, karumihan, masamang pita, masamang nasa kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So habang may oras pa, patayin na. Pero huwag niyong iliteral. Ha? Baka patayin mong sarili mo. Itong kasalanan kami. Patayin daw, di putulin. Huwag niyong iliteral, mga kapatid, no? So nawaan na natin yan, no? So biblically spiritual leaders have authority. Tanda natin to. Kaya galang natin ang ating mga leaders. Kahit mas talino ka dyan, o mas marunong ka pa dyan. Amen. Wait for your time. Amen. Pag time mo na, gawin mo ang gusto mo. Ngunit nandito pa ngayon sa authority ng pastor mo, ng leader mo, sundin mo ang pastor mo, leader mo. Amen. Amen.
Amen? Amen. At parang sama ng tingin mo sa akin. For the glory of Praise the Lord. Hallelujah. However, they acquire the ability to lead when they serve people. Mga kapatid, use it to glorify God. Kaya nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, dapat inisip natin parati ang kapurihan ng Diyos. Sa paglilingkod natin, kasi hindi lamang Panginoon paglilingkuran natin, kundi ang sabi ng Panginoon, mangaglingkuran kayo sa isa't isa. Amen. Amen? Hallelujah. At lagi natin mga kapatid, think always on positive Amen. sa ating buhay. Pag may dumarating sa iyo problema at pagsubok, isip ka kagad ng positive. Amen. Ang solusyon. Hindi yung lalong ikakasama, mga kapatid. Hallelujah. At ang pinanggalingan sa topic kagabi ni Brad Noel. Di ba? Ang verse natin doon sa James 1:13 to 15. No? Huwag sabihin ng sinuman pagka siya ay tinutokso, ako'y tinutokso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso sa masamang bagay. At hindi rin naman siya nanunokso sa kanino man. Nanunokso bang Diyos? No. Nanunubok bang Diyos? Yes. Praise the Lord. Kaya in-explain yung kagabi ni Brad Noel ang pagkakaiba ng temptation at ang pagsubok. Di ba? Praise the Lord. No? Kundi ang bawat tao ay natutokso pagka nahila ng sariling masamang pita at nahikayat. Kaya nga ang last of the flesh na yan. Yan ang numero 1 kalaban ng bawat isa sa atin. Amen? Kung magkagayo yung kahalayan, kung may paglihi ay nanganak ng kasalanan, at ang kasalanan pagka malaki na ay namumunga ng... So mag-isip tayo dyan, mga kapatid. So tatlong pinanggagalingan mga kapatid kung bakit may mga nangyayari sa ating buhay. Either mga kapatid kagagawan ni Satanas, Yes. or pinapahintulot ng ating Panginoon, o tayo mismo. Kaya ang mga pagsubok at problema na dumarating sa ating buhay, tatlo lang ang dahilan. Either kagagawa ni Satanas, o pinapahintulot ng Panginoon, o ikaw mismo ang gumawa. Dahil sa pagkakamali at pagkakasala na ginagawa mo sa buhay. Amen? Amen. Hallelujah. At lagi natin tandaan kung bakit mga kapatid nagiging ano yan sa ating Panginoon. Hindi magkakaroon ng milagro sa buhay mo Amen. kung walang pagsubok at problema sa buhay mo. Amen. Kaya kung may pagsubok at problema sa buhay mo, ikagalak mo yan. Ilapit mo sa Panginoon at makikita mo ang miracles ng ating Panginoon. Di ba proven sa ating buhay? Kung hindi, kung walang mga miracles ang Diyos sa ating buhay, matagal na tayong lahat patay siguro. Amen. Yung COVID lang, baka inubos na tayo ng Satanas. Amen. Kung wala ang pag-iingat ng ating Panginoon o yung miracle ng ating Panginoon sa ating buhay. Jesus. Amen? Kaya, pagpasalamat natin sa Panginoon. No? Hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Yung 10 salot doon mga kapatid sa Egypt, na pag-aralan din natin kagabi, di ba? Anong purpose doon? Kita mo kapatid? Di ba magbigay ang Panginoon ng salot? Tapos alisin ng Panginoon, patigasin niya naman yung puso ni Paraon. Hanggang 10 bisis. Anong purpose yun ng Panginoon? Para makilala siya na siya ang Diyos. Ang kanyang pagiging makapangyarihan. Na siya lang ang Diyos na pwedeng magpadala at mag-alis nun. So ganun din sa ating buhay. Kaya ng Diyos na ayusin at baguhin ang ating mga buhay kung tayo ay magtitiwala sa Kanya. Amen? Amen. Tiwala lang tayo. Ano man ang ating mga dinaranas sa buhay, mga kapatid, magtiwala tayo sa ating Panginoon. Hallelujah. Dahil kung wala tayo mga kapatid, pagkakaisa, anong mangyayari? Watak-watak. Di ba? Halimbawa mga kapatid, may kwento dito mga kapatid na isang ama na may 3 anak, nakikita niyang kanyang mga anak na laging nag-away-away. Matanda na siya, sabi, paano na lang kung patay na ako, ano na mangyayari sa mga ito? Ay ang ginawa niya mga kapatid, kumuha siya ng pat-pat, binigyan isa-isa. Sabi niya, baliin niyo. So nabali nila. Kumuha siya ng isang bungkos, binigyan siya isa-isa. Baliin niyo, hindi nila nabali. Dahil mayroong pagkakaisa. So ganun din sa bawat isa sa atin. Pag wala tayong pagkakaisa, madali tayong talunin ni Satanas. Amen. Ngunit kapag mayroon tayong pagkakaisa, nagmamahalan bilang magkapatid, at patuloy tayo gumagawa para sa kapurihan at kadakilaan ng Diyos, kahit sinong demonyo hindi tayong kayang talunin. Amen. Pangawakan natin yan mga kapatid. So anong purpose? Magkaisa mga kapatid. Ano bang team natin? Ano ba yung lagi nating inaawit? Pag-isahin mo. Pag-isahin mo. Di ba Tatay Jack? Dapat na kapatid ang pag-isahin mo, magkaisa talaga tayo. Amen? Magkaroon tayo ng unity. Yan ang purpose.
Bakit tayo pinagsama-sama ng Panginoon? Kaya isang tabi natin mga kapatid ang mga bagay sa ating buhay. Kasi minsan yung inano natin mga personal natin na interest mga kapatid. Dapat doon tayo sa interest ng Panginoon para sa kanyang kapurihan. Aminin man natin at hindi dumarating yan. Kahit sa akin dumarating yan. Mga kapatid. Yung tamang hinala, buti na lang hindi na ako adik. Mga kapatid. Nandito na tayo sa Panginoon. Kaya wala ng tamang hinala. Dahil makatotohanan ng Diyos na ating sinasamba sa iglesia ito. Amen? Amen. Hallelujah. Mas matibay tayo kapatid kung tayo ay nagtutulungan at nagkakaisa. Kaya nga, be patient to one another. Dahil hindi natin kapatid alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Yes, that's right. Minsan kasi ang sarili mo lang iniisip, may pinagdadaanan ako, wag mo akong... Bakit ikaw lang ba may pinagdaanan? That's right. Bakit ikaw lang ba may problema at pagsubok sa buhay? Amen. Di ba? Minsan dumarating yan sa atin mga kapatid na nawalan ka lang mga kapatid o hindi ka lang pinansin ay apektado na lahat ng kapatiran, lahat na ng tao. Nakatabi mo. Hindi mo alam ng problema nila, mas malaki pa sa problema mo. Ngunit iniintindi ka lang. Amen. Amen? Hallelujah. So pasalamat tayo mga kapatid. Minsan kasi nakikita ang mga kapatid ng kapatid mo may problema at pagsubok. Lalo mong nilulog mo. Lalo mong inaano mga kapatid na buti nga sa'yo yan. Ganyan. Hindi ganon. Pasalamat ka mga kapatid na ikaw napagtagumpayan mong pagsubok at problema mo at narating mo ngayon ang ganyang level ng pananampalataya mo. Amen. Kaya dapat kung ikaw ay nadaanan mo yan, naunawaan mo yon. Kaya suportahan mo, tulungan mo mga kapatid na siya mga kapatid ay tumibay sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Yun ang dapat natin gawin mga kapatid, no? Hallelujah. Sometimes mga kapatid, there is just cause for anger. But we cannot let anger override love mga kapatid, no? For then our action become destructive rather than redemptive. Ang sabi ng James 1:19-20. No? Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Sabi ni James, ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Magmakupad sa pananalita. Kaya nga, the more you speak, the more you mistake. Amen. Kaya ingat tayo sa mga sinasalita natin, mga kapatid. Sa halip na mag-ano ka na makipag-argue ka, manikluhod ka na lang, lumapit ka na lang sa Panginoon. Ipag-pray mo na lang sa Panginoon. Amen? Magmakupad sa pagkagalit. Mira mo? Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Amen. Kaya kapag magagalitin ka pa mga kapatid, wala, hindi ka makakasunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Naninibabaw ang galit. Amen. Dahil sa galit mo, mapatay mo pa. Sa galit mo, nasiraan mo. Amen. Sa galit mo, na chismis mo ng mga kasinungalingan. Amen. So anong mangyayari? Hindi ka na gumagawa ng katwiran ng Diyos. Nagkakasala ka na sa ating Panginoon. Amen. Amen? Kaya nga sabihin mo lang na, uy, itong chismis, itlog, pagdating doon, ibon na. Di ba? No? Hallelujah. So when leaders don't operate it in love, they step outside their proper role. Kaya dapat nangingibabaw talaga ang pag-ibig. Mga kapatid, dahil kung wala na pag-ibig, lumalabas ka na doon sa role na dapat mong gampanan sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga nandito tayo, kaya nga sinasaway ko kayo ng salita ng Diyos dahil mahal ko ang kaluluwa nyo. Amen? Masakit man yan mga kapatid, masakit din sa akin yan. Ngunit kung yan ang kalooban ng Diyos, tanggapin natin. Amen. Amen? Hallelujah. So even in times of discipline or rebuke, the overriding principle must be love. Kahit nagre-review ka, dapat ano pa rin yung pag-ibig. Hindi nagre-review ka ng condemnation. Lahat tayo na nakatanggap ng banal na espiritu, may discerning spirit. Amen. Alam mo kung ang pag-review sa'yo ay condemnation o may pagmamahal. Amen. Amen? Kaya huwag niyong sabihin na, hindi ko naman sinasadya ng ganun. That's right. Mag-ingat po tayo mga kapatid dahil mananagot din tayo sa Panginoon. Katulad mga kapatid ni Joseph. Sino ba mga kapatid na nag-betray kay Joseph? Mga kapatid niya. Amen. So huwag kayong magtaka kung bakit may nag-betray din sa atin ng mga kapatiran. Amen. O naging miyembro pa nga tayo mga kapatid na akala natin kapananampalataya na natin. Yun pala, hindi. May mga miyembro tayo na umalis dito na grabe dito magpuri, magsamba sa Diyos.
pinaglalaban ang salita ng Diyos pagdating umuwi ng Pilipinas na iba na. Mga kapatid. No? Huwag nawa tayo maging ganon. Hallelujah. So, di ba, nung nangyari kay Joseph, mga kapatid, ngunit nung nagkita-kita sila, nangibabaw pa rin yung pag-ibig. So, dapat yun ang gawin natin. Nagkasamaan man tayo ng loob, meron man tayong hindi pagkakaunawaan, ngunit indahin, mga kapatid, nangibabaw pa rin ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Dahil dyan nalulugod lalo ang ating Panginoon. Amen? Amen. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Lagi natin itiwala sa Panginoon, hindi sa sarili nating kakayahan at kalakasan. Amen. Amen. Kasi may mga laban tayo, mga kapatid, na hindi natin kaya kung wala ang Diyos. Amen. Ay bigay natin parati sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. The church that does not pray and fasting is a useless church. Naniniwala kayo doon? Kaya ganun na lang natin ini-implement ang prayer and fasting. Amen. Kasi kung wala yan sa bawat isa sa atin, magiging useless ka. Maniwala kayo. Dahil yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Ganun na lang ka-importante. Kaya prayer, prayer, prayer. Samahan ng fasting. Kasi ang mga demonyo na malalakas, hindi kayang palayasin ng prayer lang. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang mga ganitong uri ng demonyo hindi kayang palayasin. Kundi kailangan ang prayer and fasting. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. So the power of God manifested to the church that have a prayer and fasting. Fasting subdues the natural man. Amen. Prayer fortifies the spiritual man. So crucify the flesh and empower the spirit. Kapag nag-prayer and fasting ka. Amen. Amen? So you need to be decreased and God will be increased. Amen. Ganun dapat tayo, mapatid, no? 2 Samuel 7:14-15. Tingnan natin, mapatid, ang mga lingkod ng ating Panginoon. Tandaan natin ito kapag isa ka na sa lingkod ng ating Panginoon. Ako'y magiging kanyang ama, ang sabi ng Diyos. At siya'y magiging aking anak. Kung siya'y gumawa ng kasamaan bilang anak ng Diyos. Anak na ba tayo ng Diyos? Amen. So para ito sa bawat isa sa atin. Kung siya'y gumawa ng kasamaan, aking... Kaya minsan sinasaway tayo ng Panginoon dahil gumagawa tayo ng kasamaan. Amen. Anong ginagamit ng Panginoon pagsaway? Hinahampas pa nga ang sabi ng Panginoon. Pinapaintulot magkaroon ng sakit at karamdaman. Pinapaintulot ng Panginoon na mayroong problema at pagsubok sa buhay. Dahil yun ang kaparaanan ng Panginoon para sawayin ka, para tumino ka. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Aking sasawayin siya ng pamalo ng mga tao. At ng panghampas ng mga anak ng mga tao. Biro mo, palo at hampas, gusto mo ba yon? Masakit, di ba? Mapitik ka nga lang, masakit eh. 15, ngunit ang aking kagandang, itong pangako ng Panginoon sa kanyang mga anak. Pag pinapalo man tayo, inampas man ang ating Panginoon, no? Hallelujah. Ang kagandahang loob niya ay hindi maiwalay sa kanya, nagaya ng aking pag-alis niyan kay Saul, na aking inalis sa harap ko. So ang pag-ibig ng Diyos ay mananatili sa atin. Kasi ang sabi ng Revelation, pinapalo niya o hinampas niya ang kanyang tinuturing na anak. Ang kanyang mga minamahal. Sa Matthew yung anak, sa minamahal doon sa Revelation. Hallelujah. So mga kapatid, tayo kapag nangako tayo sa ating Panginoon, ay sundin natin. Marami nang nangako dito mga kapatid, tumatayo dito. Nangako, di ba? Ngunit nasaan na ngayon? Eh wag tayo mangako kung di natin ito pa rin. Amen. Amen? Halimbawa natin si Jepta, kilala niyo si Haring Jepta mga kapatid? Sabi niya, Panginoon, pag nanalo ako, sa pakikipaglaban na ito, ang sino mang unang lumabas sa bahay ko, iaalay ko sa iyo. Yes. Alam niyo yung kwento na yun? Amen. Sinong lumabas? Anak niya. Ang kaisa-isa niyang anak na babae. Amen. Anong ginawa niya? Tinupad niya. Yes. Dahil yun ang pangako niya sa Panginoon. Amen. Pero, mga kapatid, dahil alam natin labag yun sa ating Panginoon. Kung hiningi niya yun mga kapatid ng ano sa ating Panginoon, pagbibigyan siya ng Panginoon. Kasi hindi niya kasi naninindigan siya doon sa pangako niya. Kaya ganun din tayo pag nangako, huwag kang mangako dito, lalo na dito sa likuran ng pulpito. Dahil marami na mga kapatid, banal ang lugar na ito. Dito ang presensya ng ating Panginoon. Marami na nangako, Panginoon, magkatrabaho na ako, hindi na ako alis sa presensya mo. Nagkatrabaho, hindi mo na nakita. Umalis na. Di ba? Baliktad yun eh. Panginoon, ibigay mo lang ito sa akin, ipagkaloob ko ang buhay ko. Yung binigay na ng Panginoon, nawala na rin. Huwag nawa tayo maging gano'n.
Amen. Di ba, Sis Jocelyn? Kaya pag tumayo ka dito, pag nangako sa Panginoon, tuparin mo. Amen. Lord. God's will, mangyayari sa buhay mo na gagamitin ka na ng Lord. Amen. Claim mo yan. Ha? Praise the Lord. So mga kapatid, tandaan natin mga kapatid, it is a warning from the Lord. No? Mag-isip tayo na mabuti sa mga ginagawa natin mga kapatid. Baka paluin ka ng Panginoon. Amen. Masakit pag ang Panginoon pumalo. At hindi sa nagbibiro. Ang Diyos ay hindi pagbibiro, mga kapatid. Kaya kung anong pinangako natin o anong pinapagawa ng Diyos sa atin, gawin natin at gampanan, mga kapatid. No? Amen. Hallelujah. Baka paluin ka ng Panginoon yung hindi mo pa nararanasan na palo. Huwag nawa mangyari sa atin yon. Di ba? Ano na mga ginagawa, mga kapatid, ito pinapentulot ng Panginoon, mga nangyayari sa atin sa bawat leader. Halos lahat, dumanas ng mga ganyan. Kaya mga kapatid, pagtibayin natin ang ating pananampalataya sa Panginoon. No? Amen. Hallelujah. Malapit na tayo mga kapatid. So pairalin natin mga kapatid ang pag-ibig. Lagi natin yan mga kapatid. In Colossians 3:14. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, mangagbihis kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Kaya ang pag-ibig mga kapatid ang nagpapasakdal ng ating pananampalataya sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Amen? So love is a powerful force that fosters unity among people, encouraging harmony in relationship. It serves as a foundation upon which all other virtue can stand. In times of conflict, mapatid, or adversary, love helps individual endure hardship. So, mapatid, nagiging ano yun, mapatid, ang pag-ibig para ating ma-endure o mapagtagumpayan, mga kapatid, ang mga hardship sa ating buhay. No? Kung mayroong kasamang pag-ibig. Bakit? Dahil kung iniibig mo mga kapatid ang ating Panginoon, sundin mo kahit mahirap. Amen. Amen? So ganun ang pag-ibig natin sa ating Panginoon. Kahit nahihirapan ka na parang, ako na lang parating kawa-awa. Yung parang pabibi ka na lang ng pabibi na, ang tanda-tanda na natin mga kapatid, pabibi pa rin tayo. Yeah? So dapat, ang pag-ibig natin mga kapatid sa Panginoon, ang pagsunod. Amen. Amen? Bakit ikaw ba, pabibi ka ba? No? Hallelujah. So hardship and challenges sa ating mga kapatid, it promotes compassion, understanding, allowing for healing and reconciliation, ang pag-ibig. Dahil mahal mga kapatid, nagkamali mo nagkasala, pinapatawad natin. Normal, dahil tao lang tayo. Amen? The call to prioritize love provides a clear direction for behavior and interaction with others. It encourages putting others first and creating a supportive and positive environment. Love empowers individual to act with kindness, patience, and forgiveness, reflecting the character of Christ in daily life. Kasi ganyan ginawa ng Panginoon. Dahil ang pag-ibig na sa atin ng Panginoon, di ba, ginawa niyang lahat ng magagawa niya para sa kaligtasan natin. So ganun din tayo sa ating kapatiran, mga kapatid. 1 Peter 4:7-11. Ngunit ang wakas ng lahat ng mga bagay ay malapit na. Biro mga kapatid, malapit na talaga. Kayo nga'y mangagpakainahon. Biro mo? At mangagpuyat sa pananalangin. Amen. Huwag magpuyat sa Facebook. Huwag magpuyat sa mga kung anong pinapanood. Huwag magpuyat kay GD Bisbay. Lord. Di ba? Kung anong pinapanood nyo, kaya lagi kayong late. Praise the Lord. Nauna sa lahat ay maging manikas kayo sa inyong pag-ibigan. Sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Nakukuha nyo? Na mga patuluyan kayo ng walang Bulong-bulungan. ito kasi, marami kong bagsak dito sa bulong-bulong na to eh. Amen. Bakit nauso kasi bulong-bulungan na ito eh? Di ba? Kasi yan, nang bula na talaga kay Satanas. Kasi siyang numero unong, siyang unang chismoso. Yes. Lord. Sinong chinismisan niya? Panginoon. Si Iba. Diba? Kaya mga Iba, ingat kayo dahil si Satanas chismoso yon. Okay?
Baka literal ha. Na ayon sa kaloob na tinanggap ng bawat isa ay paglingkod sa inyo rin na gaya ng mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Na kung ang sino may nagsasalita ay gaya ng sa mga aral ng Diyos. Kaya nga, always word of God, hindi sa sarili nating mga kapatid. Kung ang sino man ay nangangasiwa ay gaya ng sa kalakasang ibinibigay ng Diyos. Amen? Upang ang Diyos ay papurihan sa lahat ng mga bagay sa pamagitan ni Jesucristo na sa kanyang kaluluwalhatian at ang paghari magpakailanman. Siya nawa. Amen? Hallelujah. Biro ng kapatid. Proverbs 10:12. Ang pagtatanim, isipin natin ito. Ang pagtatanim daw ay umihila ng mga kaalitan. Kaya huwag kang magtanim ng galit sa puso mo. Alisin mo yan. Dahil magkakaroon naman ng kaalitan, kaguluhan, pag-aaway, pagkababahagi. Amen? Ngunit tinatakpan ng pag-ibig ang lahat ng o ganun ang nagawa ng pag-ibig. Hindi dahil iniibig ko kayo. Ngunit ang Diyos ang unang nag-ibig sa atin. Kaya ngayon may pag-ibig ako sa inyo bilang mga anak ng Diyos o bilang magkakapatid sa pananampalataya. Amen? So by focusing on love, we can find strength to navigate life's difficulties and foster meaningful connection with others. Hallelujah. Kaya nga, lagi sa pag ginagawa natin ito, sino bang nag-glorify? Ang Panginoon. Amen? Hallelujah. So kapatid, alam natin, si Joseph nabitray ng kanyang magkakapatid. So wag nawa mangyari sa atin ito. Amen. Kapatid, huwag tayong pabulanan sa isa't isa. Huwag tayong mag-betray sa bawat isa. Nilagay tayo dito ng Panginoon bilang magkakapatid. Kaya alisin na yan natin mga kapatid yung mga bagay. Tuldukan nyo na yan ngayon. Dahil i-enlarge tayo ng Panginoon, ngunit hindi ma-enlarge kung hanggang ngayon nandyan yan sa puso at isipan ng bawat isa sa atin. So habang may time, dahil ang warning ng Panginoon, pag hindi ka tumigil sa ganyan, baka maranasan mo ang palo na hindi mo ba naranasan na palo ng Diyos. Amen? Hallelujah. Do you love God? Amen. So sabi niya, John 14:15, if you love me, obey my commandments. Amen. So you will obey the commandments of God? Amen. Hallelujah. So, sa ating pagtayo mga kapatid, sabihin natin kay Satanas, no? Na kahit na i-knock down niya tayo, kapatid, you can say to Satan, Satan, you can knock down me, but you cannot destroy me. Because God has a plan and purpose in my life. Amen. Sige tayong lahat ay tumayo, mga kapatid.